Nag-organize ako ng kulto kay gusto kong yumaman kasi may mga ano diyan, may yumayaman eh. Wala mang bayad itong akin, libre. Anong religion mo? Iglesia ni Rodrigo. Oh. Di maganda. Walang bawal, wala lahat. Sige, larga. Impierno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Kung mapunta tayo sa impierno, marami tayo. At, di bale, malapit na tayo mag-take over. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Kayong nasa Pilipino, kinig yung mga putang ina ninyo, kinig mo po. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ito ay sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, ang pakikiapid, mga pagnanakaw, mga walang katotohanang pagsaksi at mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Ginanon ako, and every time they said, we will cut our assistance. Sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing aso. Gago ka ba? Hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Mo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. You created something perfect. And then you think of an event that would tempt and destroy the quality of your work. How can you rationalize a God? Maniwala? Maniwala ka? Kaya nga sabi ko siya, maniwala niyang... So tayo ngayon, all of us are born with an original sin. Ang original sin, ano man yan? Was it the first kiss? O what was the sin? Bakit original? Nasa womb ka pa, may kasalanan ka na. Tsuktsak mo lang yun ng nanay pati tatay mo, wala ka bang kasali? Tapos ngayon, may original sin ka. Tanginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Yan ang hindi ko matanggap. Tandaan ninyo ito. Maaaring patawarin ng tao sa lahat ng kanyang kasalanan at paglapastangan, ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran, sapagkat siya ay nagkasala ng walang hanggang kasalanan. Paano ka maka-concentrate na yung Diyos mo pinako sa krus? Nakakawala ng bilib. Ako ang Diyos tapos ipako mo ako. Putang ina. Sabihin ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irehis. Ngunit nilalapastangan ng mga taong ito ang anumang hindi nila nauunawaan. Sila ay tulad ng mga hayop na ang sinusunod lamang ay ang kanilang damdamin, na siya namang magpapahamak sa kanila. Kakilakilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Hindi sila nagkamali.
Putang ina, papatayin ko talaga yung magago. Huwag tayong tumulad kay Cain na kampon ng dyablo. Pinaslang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Sabi ko, sarili ko, okay, let's go to hell. Kung inaakala ninyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Lahat kayo dito, sir, marami kayong kasalanan. Kung anong pinagawa ninyo sa buhay ninyo. Impierno kayo. Magkita-kita tayo doon. At huwag kayong matakot, sinasabi ko. Kung mapunta tayo sa impierno, marami tayo. At maraming magagandang, saan na pala nakapunta yung magaganda? Akala mo punta yan sa langit. Yung magaganda nandoon sa impierno rin. Kaya ako, pag ako ang namatay, totoo, at magkasabay tayo sa, gano'n, mag-parade tayo, punta tayo doon sa trono ni Satanas. Ang gawin ko sa harap ninyo, sampalin ko yung putang inang Satanas na yan. At putulin ko yung, ano niya? Yung ikog, yung buntot niya. Gawain natin balbakwa. Sabayan natin ang inom doon. Wala yan, huwag kayo matakot niya kay Satanas. Ano bang tayo, patakutin ng Satanas? Nakaputa. Di ba, malapit na tayo mag-take over. Kaya kung may eleksyon lang, panalo talaga tayo doon. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Para maintindihan ng mga putang ina. Kayong nasa Pilipino, kinig yung mga putang ina ninyo, kinig kayo mabuti. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Ang mga ito ang nagpaparumi sa tao. Ito ay sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang pag-iisip, mga pagpatay, mga pangangalunya, ang pakikiapid, mga pagnanakaw, mga walang katotohanang pagsaksi at mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Ginanon ako, and every time they said, we will cut our assistance. Sabi ko sa kanila, putang ina ninyo, wag mo kaming gawing aso. Gago ka ba? Hindi, walang resibo. Basta hingi na lang. Matuto kayong magsabi, ako'y Pilipino, putang ina mo, wag mo akong lukuhin sa bayan ko, letse ka. Mo, yan ang turo ng seminar ni Duterte. Patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan. Pananalita nila'y pawang panlilinlang. Ang labi nila'y may kamandag ng ahas. Puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos.